Hello! Welcome to our mini vlog. For today's video ay bibili kami ng gamit ni Ate Faith para sa school. Maagang nagising yung aking bunso kaya ayan, nagligpit na lang kami ng kanyang playpen habang tulog pa si Ate Faith at si Daddy. Late na kasi itong natutulog ang mag-ama ko kaya late na rin yung kanilang gising. Pagkatapos nga niyan ay nagligpit na rin ako ng higaan namin at higaan ng Ate Faith. Minsan naman siya ang kumukusang nagliligpit ng kanyang higaan. At panay tanong na nga siya sa akin kung anong oras kami aalis kasi excited na siyang mamili ng kanyang gamit. Inuna ko na ngang liguan at bihisan itong dalawa. Dahil nga itong si Hope ay mahirap bihisan at mahirap talian ng buhok. Dito nga sa part na to ay naiinis na siya kasi ayaw niya magpatali. At sunod ko naman binihisan si Ate Faith. At after nga namin magkape ni Daddy ay umalis na rin kami. At nag-e-bike nga lang kami papuntang kanto kasi mag-jeep lang kami hanggang bayan. Ayaw kasi naming mag-e-bike hanggang bayan dahil kasama namin ang dalawang bata. At kinerier ko na nga lang si Baby Hope para hindi ako mahirapan. Malayo pa kasi sa amin dito ang sakayan ng jeep kaya nag-iibay kami hanggang kanto. Ang laki na nga ng itinipid namin sa pamasahe simula na nagka-e-bike kami. At hanggang dyan na nga lang ang e-bike namin dahil sasakay na kami ng jeep. Next Monday na nga kasi ang pasukan ni Ate Faith sa school at ni isang gamit niya ay wala pa kaming nabibili. Dati na nga siyang pumapasok sa daycare kaso pinabalik ulit siya dahil hindi pa pasok ang age niya sa Kinder 1. Napalengke nga kami unang pumunta dahil bibili kami ng kanyang bagong uniform at kanyang sando. Pinasukat ko na nga din sa kanya ang aming bibili na uniform para alam ko kung maganda yung fit sa kanya. Sa pilitan pa nga namin ipasukat sa kanya dahil ayaw nga niyang suotin dahil daw makati yung tela. At after nga namin bumili ng kanyang uniform, pumunta na kami sa RCS para dun bumili ng mga school supplies niya. Dito din kami bumili last year ng mga gamit niya sa school dahil mas kumpleto dito. At hindi nga pwedeng wala akong listahan para wala akong makalimutan na bilhin. At dito nga sa part na to ay naiinip na si Hope at gusto nang bumaba sa kanyang carrier. Nagpa-assist na nga kami sa sales clerk para mabilis namin mabili yung lahat ng bibili naming gamit. At dahil nga itong bunso ko ay mukhang malapit ng magmaoy. At ito nga si Ate Faith ay nagtitingin-tingin at mukhang meron na namang bibili na bagong laruan. At sabi ko sa kanya ay wag na siyang bumili dahil ilang oras nilang lalaruin yan at pagsasawaan na rin niya. After nga niyan ay nabili na namin lahat at nagbayad na kami sa counter. At bigla ko nga nakita si Daddy at si Ate Faith na kumakain na dun sa may siomay. At pati nga ako ay napakain na rin dahil nagutom na rin ako. Hindi nga kasi kami kumain ng kanin bago kami umalis kasi ang sabi ni Ate Faith ay kakain kami sa Jollibee. Dahil kumain na nga rin kami ng siomay, hindi na rin kami magja-Jollibee. Nakadalawang order nga si Daddy at naubos naman ni Ate Faith ang kanyang order. Pagkatapos nga namin kumain ay pumunta kami sa taas para bumili ng kanyang medyas. Puro luma na kasi ang kanyang medyas na ginagamit. Nagmamadali na nga akong matapos itong mga bibili namin dahil yung bunso ko nga ay inaantok na. Dahil ganitong oras ang tulog niya sa bahay. At tapos na nga kaming mamili at pauwi na kami. Paglabas nga namin ng RCS ay grabe yung init at tirik na tirik yung araw. Buti nga at hindi na nagabang ng matagal si Daddy ng jeep at nakasakay agad kami. Maluwag ang nasakyan naming jeep at itong bunso ko naman ay nakatulog na sa sobrang antok. Buti na nga lang at dala ko yung foldable pa namin at kahit paano hindi na initan yung bunso ko. At inayos na nga ni Daddy yung pinamili namin sa e-bike. At ito nga si Ate Faith ay excited na umuwi para makita niya na yung mga pinamili namin sa kanya. At ito na nga lahat ng gamit niya para sa school. Hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Bye!